Hi everyone! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin on how to file paternity leave. Pero bago yan, take note lang po, number 1, ang paternity leave ay para lang po ito sa mga employed husband or partners. No? Sa mga employed lang po. Take note number 2, ang paternity leave ay ina-avail po ito sa company, hindi sa SSS. Alright, so dalawa ang pag-uusapan natin sa video na ito. Number 1, para sa mga married. Number 2 naman para sa mga unmarried. Unahin po natin itong sa married. Based po sa RA 8187, kapag po ang misis mo ay nabuntis or nanganak or nakunan, ikaw, husband, employed husband, ay may karapatan at eligible ka po sa pag-file ng paternity leave sa iyong company. That is 7 days with pay. So kahit hindi ka papasok ng 7 days, bayad ka po. Ang kailangan mo lang gawin ahead of time, dapat po i-inform mo na agad ang HR nyo, o boss mo, no, na you are expecting to file a paternity leave sa ganitong month dahil manganganak si misis mo. Okay, ahead of time, mag-file ka na ng leave, guys. Para ang iyong HR or ang iyong boss, lalo na kapag yung posisyon mo, hindi pwedeng mawala ng tao, magagawan agad nila ng paraan kung sino ang temporarily na magstay doon sa iyong position, sa iyong station, para hindi po maabala yung trabaho mo. Okay, mag-file ka po ng maaga, 2 months before, 3 months before. Okay? At ito pa para sa ating mga married dyan. Kapag ang inyong asawang babae ay SSS member at qualified for maternity benefits claim, so under sa expanded maternity law, maaari pong mag-allocate ng additional 7 days si babae doon sa husband niya. Kumbaga, maaaring magiging 14 days ang paternity leave ni husband. Ang mahirap na lang dun, guys, ibabawas kasi ni SSS yun sa maternity claim ni babae. So sa halip na 105 days ang maklaim niya, babawasan niya ng 7 days. So sayang din. Kaya ako hindi ko siya nire-recommend talaga na mag-allocate ng additional para doon sa husband. So okay na yung 7 days, tapos mag-file na lang kayo pag kailangan niyo pang umabsent, no? Mag-file kayo ng leave without pay, or kung meron kayong vacation leave dyan sa company, pwede nyo rin gamitin yan, mag-file kayo. Okay, so yun po sa mga married couple. Ngayon naman, paano naman number 2 kapag unmarried? Under the Expanded Maternity Leave Law, RA 11210, regardless of marital status, guys, maaring makapag-file ng paternity leave yung partner niyo, yung ka-live-in partner niyo sa kanyang company, provided na dapat yung babaeng buntis or manganganak ay SSS member siya at eligible siya mag-file ng maternity benefits claim. Dahil yung 7 days ng partner mo, guys, ng live-in partner mo, yun yung allocation na ibibigay mo sa kanya. For example, pag ako may ka-live-in partner, tapos buntis ako, no? Dapat SSS member ako at dapat qualified po ako sa maternity benefits claim. Para pag mag-file na ako ng MAT1 kay SSS, ilalagay ko doon, magbibigay ako ng 7 days allocation sa aking live-in partner. So, ibabawas yun sa maternity benefits mo. So, yung live-in partner mo, magkaroon na siya ng 7 days paternity leave na pwede niyang i-avail sa company niya. Pero kapag ikaw babae, hindi ka qualified sa maternity benefits, wala rin. Hindi mo rin mabibigyan ng allocation yung live-in partner mo. So, hindi siya makapag-paternity leave. Not unless mag-file na lang siya ng leave without pay sa company niya. Okay po, sa mga nagtatanong dyan on how to file paternity leave. So, yun lamang po ang process, guys. Sa company po yung ina-avail, ha, hindi sa SSS. Kasi yung iba dito namimilit, sa SSS daw mag-file. Wala pong paternity leave sa SSS. Sa company po yun ina-avail. Alright? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.